Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So kagabi, bago tayo doon sa main content, kagabi, napakinggan ko yung reason ni Sir Ponggoy regarding doon sa kamay. Bagamat ito lang yung naipasa sa akin eh. Pakisabi na lang kung mayroong iba pang nasabi, 'di ba? So ito yung video, yung live niya ito kagabi no, na finorward sa akin. Inuulit ko, yan. Doon sa kamay, pag may doon sa aako nun, kanya na po yun. Oo. Doon sa video kasi, nakaharap ako sa camera nun. So, di ko talaga nakita yung time na nagbablog ako. Pero na-edit ko yun. Meron talagang comment doon na, bakit hindi nakita nung nag-edit? Nakita ko po talaga yun nung nag-edit. Hindi ko lang talaga siya sinabi. Hindi ko pinost yung paliwanag ko doon sa video. Oo, kasi I have a plan to make. To make. Oh, yun ang sinabi niya, no? Yan. Ang sabi niya, doon sa kamay daw, naalala niyo yun yung kagabi ba? Sorry ay hindi kagabi, no, isang gabi. May nakita kasing kamay doon sa ano niya, doon sa bintana. Sabi niya dito, kung may aako daw nun. Yan. Doon sa kamay, pag may doon sa aako nun, kanya na po yun. Oh, doon sa aako daw nun, kanya. So, video kasi sabi niya sa camera nun. So, di ko talaga nakita yun. So, hindi niya daw nakita. Bigyan naman natin ng benefit of the doubt, no? Bigyan naman natin ng benefit of the doubt. Baka naman talaga hindi niya nakita during nag-video siya. Kasi sinabi niya din naman nung una, nang kung may aamin daw or may aako nung kamay na yon, di nasa sa kanya na daw yon. Kung merong aako, let's say wala siyang kinalaman doon. Parang ang dating kasi, parang pinalilitaw niya na hindi niya talaga alam yon kung sino man yon. Pero dito sa part na to, time na nagbablog ako, pero na-edit ko yun, meron talagang comment doon na, bakit hindi nakita nung nag-edit? Nakita ko. Bakit hindi daw nakita nung nag-edit? Po talaga yun nung nag-edit. Nakita niya pala nung nag-edit. Meron talagang comment doon na, bakit hindi nakita nung nag-edit? Nakita ko po talaga yun nung nag-edit. Hindi ko lang talaga siya sinabi. Hindi ko pinost yung paliwanag ko doon sa video. Yun ang nalalabuan ako. 'Di ba? Nalalabuan ako doon sa explanation niya na nakita niya na pala nung edit. Hindi niya na lang daw pinaliwanag doon sa video. Tapos sasabi niya, oo, kasi I have a plan to make. May plan daw siya doon na hindi ko naiintindihan. Ano ba yung plan na yon? Kasi every time na magbablog ka, dapat pure truth yung i-deliver mo eh. Kung nakita mo yon, talagang binalak ko, nakita mo sa editing yon, kinrap mo pa nga eh. Binalak mo talagang i-cover yon. Kasi na-overexpose yung kamay eh. Tsaka nung time na yon, men, ang hirap kasi talagang paniwalaan. Kasi kung babalikan mo yung yung video na yon, no? Hindi ba ka-move on eh, no? Nag-adlib ka kasi doon sa harap ng bintana. Nag-adlib ka ng nonsense na sinasabi. Yung tungkol doon sa bote ng gamot. Diba? Tinan mo ha? Ponggoy. Nag-adlib ka doon ay yung tungkol doon sa gamot, ibibigay mo sa kasamahan mo. Dahil doon sa dahil yung kailangan may kumuha ng attention ko. Sa part na to, sabi mo, nandiyan na kasi yung kamay eh. Ayun na yung kamay oh. Meron ako nakita sa binta. Meron ako nakitang bote ng gamot. May nakita kang bote ng gamot. Alam nyo naman, marami kong kasamang kulang sa gamot. Kaya parang naisip ko, baka pwede ko ibigay sa kanila. Nonsense! Marami kang kasamahan na kulang sa gamot na naisipan mo ibigay sa kanila ang bote ng gamot? Kasi nag-a-adlib ka dito eh. Para ma-explain mo kung bakit ka matagal dyan sa part na yan. Meaning kasi may gusto kong ipakita dyan na same na ginawa mo dito sa gumagalaw na sanga na nagbabad ka rin na di umano yung nagmamalfunction yung ilaw mo. Diba? Nagbabad ka dyan eh. Malapit sa akin. Yun lang halaman na yun na malayo ang gumagalaw at ang lakas ng pagaspas niya. Tapos dito, makikita mo si Pop. Diba men?
Every time na may mangyayari ka, may kinakatikot ka na wala namang saysay ang kinakatikot mo pagka may paranormal kang gustong ipakita. Tapos sinabi mo, nakita mo pala sa editing. Kung nakita mo sa editing, dapat highlight mo na yan. Na, ayan, may nakita akong kamay. Pero ang ginawa mo dito, kinrap-crap mo. Para bang kino-cover up mo pa. Kung tutuusin, evidence na ng paranormal yan, men eh. Diba? Mga maliliit na kalat gaya ng upos ng sigarilyo, kaisang tubo. Grabe, laki ng tubo. Ang galing, Saglit mo lang i-discuss yung mga bagay, pero pagdating do sa bote ng gamot, tumagal ka. Oo, kasi dito napatigil ako kasi parang may kulang. Simple lang yung bahay, liit lang, parang lang siyang bachelor's house. Dito bigla may kumuha. So nung nakita mo na sa editing yung kamay, hindi mo lang inamin kasi may plano ka. Ano yung plano na yon? Hindi ko naintindihan. Diba? Investigation kasi itong ginagawa mo. Kung may nakita ka, dapat sinabi mo na agad Attention ko. Meron ako nakita sa binta. Meron ako nakitang bote ng gamot. Tapos yan ha. Nakita mo na sa editing yan. Sabi mo, ang ginawa mo pa, Sa gamot, kaya parang naisip ko baka pwede ko ibigay. ginawa mo pa dyan, Siguro kinrap mo pa. Ewan. Bagay, yun ang dahilan niya eh. Tsaka napapansin ko dito, the way magsalita si Ponggoy, ito, observation ko lang. Mahilig siya na, yung yung ganon. ulit ko, yan. Doon sa kamay, pag may doon sa aako nun, kanya na po yun. Oo. Doon sa video kasi nakaharap ako sa camera nun. So, di ko... Alam mo ang sinisignalize nun? Sinisignalize, tama ba yung word ko? So, di ko talaga nakita yung time na nagbablog ako. Pero na-edit ko yun. Meron talagang comment doon na bakit hindi nakita nung nag-edit? Nakita ko po talaga yun nung nag-edit. Hindi ko lang talaga siya sinabi. Hindi ko pinost yung paliwanag ko dun sa video. Oo, kasi... Yung ganon, common yan sa mga con artist eh. For example, si FLM, ganyan din ang mannerism ni FLM pag nagsasalita. Delivery ko ngayon, kaya hindi ako umalis ng bahay. Imbis na pupunta ko ako ng Newport today, ay hindi po ako umalis sapagkat maraming delivery. Diba? Yung mga basher na yan, gustong-gusto. Nung paglaya ko, gustong-gusto kong lumapit sa akin yan. Lalo na yung food genius na yan. Di ba? Kasi, si Master Gala din, ganyan. Ganyan din pag nagsasalita si Master Gala. Time na yan, nakapag-stop na ako ng recording, biglang pumasok yung lalaki. Pero nung hapon pa lang na yun, nagpaalam kami dun sa isang asawa, dun sa asawa niya, na itsusera. Tapos sabi niya hintayin doon lalaki. So naghintay kami, hindi dumating. Pero nagdiretso na kami doon sa mismong pinaka-purok leader ng lugar na yan. Pinayagan na kami ng purok leader at ang sabi sa amin ay wala naman daw problema mag-vlog dyan ng gabi. Pumasok na daw. So ayun na, pumasok na kami niyan. Nung pagpasok, parang gulat na gulat pa na bakit daw kami nandoon, yung lalaki. Yung kupal na taga na taga diyan. Shout out sa iyo, kupal ka. Oo, alam mo ba? Oo, di ba? Kasi diba? Kaya ano ba reason ko ba nag-oo? Yun kasi self-validation kasi yun. Kasi maybe hindi sila confident habang nagsasalita sila. Parang feeling nila may sisita sa kanila lagi. Kaya subconsciously self-soothing kasi yun eh. Yung kahit walang nagtatanong, parang inuunahan niya na agad na i-validate yung sinasabi niya. May natutunan kayo Kadalasan yan sa mga con artists yung ganyan. Pagka nag-e-explain, kahit mag-isa lang siya, ganyan talaga. Kahit wala naman nagtatanong, kasi nga inuunahan niya ng i-confirm agad yung sasabihin niya. Anyway, dun tayo sa main topic. Hindi kayo, kung convinced kayo doon sa paliwanag ni Sir Ponggoy, na nakita niya naman daw sa editing, pero hindi niya muna diniklara kasi may plano daw siya. Anong plano na yun, men? Di ba? Ano, experiment mo din na kung paano mameke? Parang katulad nung ginawa ko? Oo. Anyway, dito na tayo sa, dito sa main topic. Ito ay, nirefer ni Ma'am Fairy Haba, sabi niya daw, ito daw yung totoong pagsanib. Ito ay kay Clarita Villanueva. So, play natin to mga men.
1953, malaking balita noon sa Pilipinas at maging sa ibang panig ng Matagal na pala, no? ang di manoy pag-atake at pagsapi ng demonyo kay Clarita Villanueva na nooy nakapiit sa isang bilangguan sa Maynila. Isang Amerikanong pastor ang tumulong sa kanya, si Lester Samral. Sa kanyang palatuntunan, ikwinento ng pastor ang ginawa niyang exorcism. Non ego sicut vos. Non ego sicut vos. Ito naman ang ito naman ang opinion ko. Umpisa pa lang yes, documented naman pala. Ito ay 1950s. Dahil na 1950s pa nung time na yon, yung mga magsusulat niyan, may freedom na kung paano nila isusulat eh. Kasi hindi naman sila ma-audit eh. Unlike ngayon, pag nagsulat ka ng kasinungalingan ngayon, let's say, halimbawa, ako po ay, let's say may nangyari, may event. Ako pa ay unang sinuntok, kaya ako nasuntok din. Pero marami nang may daladalang camera ngayon, pwede ka na mapabulaanan ngayon eh. Na makikita sa camera, ikaw pala yung unang sumuntok. Pero kung panahon ng 1950s kasi, he said, she said kasi lahat, may freedom, kaya pwede mong gandahan yung istorya mo nang hindi ka madodouble check. Di ba? The Holy Spirit. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Everything made that was made. With Him was life, and the life was the light of men. In today's lesson, I wish to reveal to you a person that I knew very, very well, called pastor sa Amerika. Clarita Villanueva. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Clarita Villanueva. I'd like Espiritista at manghuhula ang nanay ni Clarita, kaya maaga siyang namulat sa mga kababalaghan gaya ng pakikipag-usap ng kanyang ina sa mga patay. Clarita was 12 years of age. Pero nang 12 anyos na si Clarita, namatay ang kanyang ina. She did not have any in the immediate family to take care of her, to raise her. Maagang naulila na masukan bilang kasambahay si Clarita sa Maynila, pero nawalan din siya ng trabaho dahil wala siyang ibang alam na mapagkakakitaan. Sa edad na 17 anyos, napilitan siyang magbenta ng laman. So, first clue, no? Nung time na yun, hindi pa siya sinasaniban. First clue, masaklap ang naging buhay niya. Naging, kasi kaya ko ini-establish to, pwede kasi yung pagsanib, pwede maging maging palusot na lang yung pagsanib. Malay mo, depressed lang siya kasi mahirap yung pinagdaanan niya pala. Kinokontra ko ba? Panoorin natin. First clue natin yun, Nagbenta siya ng aliw. Hi, Pogi. Ano yun? Gusto mo lumabas tayo? Saan? Depende sa'yo. Sasama lang naman ako. Tara, bawal yung ginagawa mo. Pulis ako. Ako, nahuli ng pulis. Kuya, wag. Hindi naman. Kuya! Sumama ka na. Kuya! Bawal yung ginagawa mo. Hinuli ng pulis si Clarita at agad siyang ikinulong sa lumang bilibid. Ba't iba na yung nagnanarit? Hindi na si Jessica Soho. Sa pagkakatanda ko, ang naturang kulungan may 300 taon na mula nang maitayo. Oh, 1940s pa pala. Pa ng mga Kastila. Pero ng panahon ng Hapon, ginawa itong torture place. Ang kulungang ito, nakakakilabot. 2 araw matapos makulong si Clarita, nagsimula raw may magparamdam sa selda. Mananakot yan. Yung mga ganyan na reenactment ng KMJS.
Ayon sa kwento ni Clarita, ginagambala raw siya ng 2 elementong madalas siyang kagatin. Ang isang elemento, malaki at matangkad. Mga 10 talampakan daw ang taas. Kapre. Ang isa namang nagpapakita kay Clarita, maliit. Tiyanak. Ang tanong, tuwing kailan nagpapakita kaya sa kanya, every time na matutulog ba siya? Kasi pwede mong i-count as sleep paralysis yan eh. Kasi ang usual signs and symptoms ng sleep paralysis may nakikitang tao, di ba? Na merong ang tinatawag na old hag syndrome. Ang old hag kasi or yung tinatawag na hag, matandang babae yon na itim. 'Di ba? Yun ang kadalasan na signs and symptoms ng sleep paralysis. Nakikailan niya ba base dito sa reenactment kasi natutulog siya. Pwede kasing sleep paralysis ito. Gagalit na yung iba. Halos bumaon daw ang mga pangil sa kanyang balat. Kinakagat daw siya sa leeg, braso, hita, at kung saan-saan pa. Minsan pa raw, sabay-sabay siyang kinakagat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Baka naman, pinagsasamantalahan ka ng mga nandyan. Nakuha ngayon yung atensyon ni Mayor Lacson, Arsenio Lacson, siya yung mayor ng Manila. Nagsama siya ng ibang mga kasama, mga doktor, meron sa National Psychiatric or Mental Hospital noon para obserbahan kung totoo nga ang nangyayari. Yan, may science. Tingnan natin yung size up ng mga expert. Ito kay Clarita. May psychiatric sa sa Bilibid Hospital dati. Sugat-sugat at puro pasa ang kanyang katawan. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Sigurado ko bang demonyo ang gumawa sa inyan? Kinagat po ako. Sigurado ka? Nakita mo? Dok, hindi po sila mga tao. 2 sila. Mga demonyo. Baka naman yung tinutukoy na demonyo ay yon? Parang metaphor. Tama ba ako? Di ba pag masama ang tao, tawag mo sa tao demonyo? Baka iba lang ang pagkakatanggap ng mga sinabihan niya. Baka kuni-kuni mo lang yun. Nakita ko po sila. Hindi naman yan yung accurate na sinabi. Baka mamaya kasi lang yun. Parang, yun nga, metaphor. May kumbaga, hyperbole. Tama ba? Hyperbole yung pagiging exag siya, no? Baka mga ganun lang. Uri ng metaphor yung sinabi niya. Hindi. Ano ba metaphor? When you say metaphor, yung matalinghaga ba? Figure of speech. 'Di ba? Kapag sinabi mong figure of speech, yun yung nagsisimbolize eh. Let's say, ano ka ba naman? Para ka namang pagong eh. Ang bagal-bagal mo eh. Pero hindi naman pagong yung kausap mo. Alam mo, turtle ka. Sobrang bagal mo. Lagi kasi ibig ko sabihin. Kaya niya siguro nasabing demonyo sila. Figure of speech yun. Hindi yun yung iniisip na literal na demonyo. Tapos, parang halimbawa, nagmumotor ka, ayan, may mga buhaya na naman na darating. Hindi naman literal na buhaya, pero mga enforcer yung nakikita mo. Siguro feeling ko parang ganon. Nagagalit na ba yung iba?
mamamatay ka. Wala naman daw karamdaman o dinadaing na sakit yung doktor. Pero laking gulat nilang lahat nang biglaan itong namatay. So connected yon doon sa sinabi na mamamatay ka. Dito nagimbal ang lahat. Sinasabi nila na mangkukulam si Clarita kapag sinabihan niya raw na mamamatay ang isang tao. Misteryoso nga itong mamamatay. Ang tanong, ilan sa mga sinabihan niya yung namatay? Baka mamaya yung doktor lang naman kasi. Tapos lahat ng... Minsan ganyan tayo confirmation bias na naman ito Parang yung mga hula ni Rudy Baldwin, sa dami ng dinaldal ni Rudy Baldwin na hula, pag may isa nagkatotoo, yun lang yung matatandaan natin. Pero hindi, parang kay Jay Costura din, nakakatulong daw sa mga nawawala. Kailangan tingnan muna natin yung data. Ilan yung nawawala na nahanap? Katulad yan, ilan ba yung namatay sa sinabihan niyang mamamatay? Para makita na ma-determine natin kung talagang totoo. Pwede naman kasi magkataon yun 'Di ba sa di malamang dahilan, yung aneurysm nga hindi mo naman mapipredict yun 'Di ba? Hindi mo naman malaman kung kailan ka magkaka-aneurysm Tila ba isang sumpa? Alam niya aneurysm, yung may puputok na ugat sa ulo mo, pwede mo ikamatay yun Hindi napipredict yun Diba? Well, mapipredict mo na, halimbawa, doon sa time na magkaka-aneurysm ka na, sasakit na yung ulo mo. Pero yung mapipredict mo, halimbawa, a month from now, magkaka-brain aneurysm ka ba? Hindi mo naman yun Baka kasi nagkataon lang, yes, yung sinabi na mamamatay ka, malay mo, nasabi. Tapos namatay yung pinagsabihan niya. Pwede naman kasi mangyari yun. Kahit nga ako, sabihin ko ngayon, di ba dati, sinabi ko sa inyo, may masusunog na bahay sa Manila. May binalita, may nasunog. May power ba ako nun? Wala. Talaga mangyayari yun. At pwedeng mangyari yun, pwedeng magkataon na may masunog talaga. Pati raw yung jail guard, hindi nakaligtas. Sinabihan niya rin na mamamatay. Matakot din no? Mamamatay ka. Non ego sikot vos. Bakit hindi? Bakit hindi na pinakita na namatay yung jail guard? Vos. Nang kumalat ang balita sa buong Bilibid tungkol sa mga sumpa na kayang gawin ni Clarita. Wala, hindi sapat yung dalawa lang yung documented Or baka nga mamaya chismis pa yun hindi pa documented yun Nasabi lang na may isang jail guard. Parang yung di ba, yung white lady sa Balete Drive. Pinagpalagay ng tao na totoo yun Pero wala namang proof na may nangyari talagang ganon. Nagkaroon nga ng expose yung yung sa Balete Drive na yun ay ginawa lang ng 2 reporter daw. Dahil may deadline sila na kailangan may news na ipasa dun sa dyaryo. Nakalimutan ko na kung yun Hinahanap ko nga yung yung documentary nun Inimbento yun ng 2 reporter. Yung hanggang ngayon pinaniniwalaan pa rin. Kasi ito hindi naman nabanggit sino yung doktor na namatay, sino yung jail guard na namatay. Dahil death yon na iniimbestigahan, dapat may pangalan yung mga yun 'Di ba? Ulungan na balot ng takot. Parang chismis na lang kasi yung kumalat. Kumbaga kay Nardong Putik, kinuwento nila pag nakaapak daw si Nardong Putik sa putik, hindi daw natatalaban ng bala. Hanggang sa kumalat yon, pinaniwalaan na lang. They did not kontra ng kontra no? know who would be the victim of her next curse. That was the thing that bothered them most. Who would she kill next? They sent out words everywhere. Come over and help us. Please help us.
Humingi ng tulong ang mga otoridad para kay Clarita. Ngunit mga espiritista lang ang tumugon sa kanila. Pero hindi pa rin nila napaalis ang mga kumakagat kay Clarita. Hindi makapaniwala ang mga doktor sa bilibid kahit sa Amerika pa sila nag-aral. Ngayon lamang daw sila nakasaksi ng ganitong kaso. Hanggang sa araw-araw na ito nangyayari kay Clarita. Dok, ano bang nangyayari dyan sa loob? Hindi ko rin mapaliwanag eh. Kasi nga, hindi pa kayo, luma na yan. I'm so sure nga may explanation na ngayon yan. Alam nyo ba, ganyan din ang nangyari sa tuberculosis nun. Akala nila ang tuberculosis ay magagamot sa... Ano ba yun? Meron silang pinaniniwala ang nakakagamot sa tuberculosis na hindi eh. Na nahiwagaan din sila eh. 'Di ba? Yung penicillin yata hindi naman basta may pinapanggamot sila dati until ma-discover na nila yung gamot ng nasa early stage pa ang medicine nung araw, 1950s. Nagagalit na ba kayo sa akin? Hindi totoo naman eh. 'Di ba? Pati nga yung rabies nung araw, napapagkamalan nila. Ano yun eh? Pag kinagat ka ng wolf, magiging werewolf yung tao kasi nasisira ang ulo. Dahil sa yung pala rabies pala yun. 'Di ba? Talagang pagkakapusan ang knowledge kasi nung araw. Kahit pa sabihin mo na nag-aral sa Amerika kasi hindi pa nararating ng medicine yan eh. Ng time na yan, nasa premature stage pa ang medisina nung araw. Kaya may mga bagay na hindi pa sila talaga na ipapaliwanag. Kaya ganyan, awang-awa na nga kami. Kaya sana sa mga nakakarinig na mas esperto sa ganyang kalagayan, sana matulungan kami. Hirap na ho kaming makita sa ganyan. Ano ho ba sa ni Doc? Bakit ho ba siya nagaganyan? Kahit kami, hindi namin mapaliwanag. Ano to? Psychiatric disorder to. So far, wala pa namang kwento na account na yung talagang umaano siya, yung talagang paranormal. Mamaya pa siguro. Evening, ladies and gentlemen. If you have a weak heart, please turn your radio off. Hanggang isang araw, may radio reporter na pumunta sa bilibid para i-record ang nakapangingilabot na pagsanib ng mga demonyo kay Clarita. Alam ko na hindi lang ordinaryong sitwasyon ang nangyayari kay Clarita. Hindi ako nakatulog magmula nang marinig ko ang balitang ito. Ipinagdasal ko siya. The next morning, kinabukasan, taimtim akong nanalangin sa Panginoon. Ang mensahe niya sa akin, pumunta akong bilibid upang ipagdasal ang sinasapiang dalaga na si Clarita. Nagdadalawang isip ako nung una pero nawala ang pangamba ko nang ipahatid sa akin ng Diyos ang kanyang mensahe na ako lang ang isinugo niya para medyo yung siya lang ang sinugo. Parang sa akin, parang, kahit sino naman pwedeng gamitin ng Diyos na na pagalingin ng isang tao sa kanyang karamdaman. Not necessarily may kasi parang nakakaamoy na ako agad ng parang ika-capitalize niya yun para sa religious group niya Good morning, Mayor. What can I do for you? Well, I'm here for Miss Clarita Villanueva. What about her? I really need to see her. Can you do me a favor? Because she really needs me. Sorry, I can't let you in. The place is too dangerous. I hope you'll understand. It's for your own good. Dahil hindi ako pamilyar sa Pilipinas, pumunta ako sa mayor's office upang humingi ng pahintulot na makita si Clarita sa bilibid. Good morning, Mayor. Yan din ang gusto kong ma-document yung mga ine-exorcise na ganyan. Kung meron man, pwede nyo kaming tawagin. Para i-document natin kung talaga. Po kasi si Pastor na sana kaya siya Mayor. That place is dangerous. Many were wounded and 2 were killed.
Don't worry, I won't sue the government if I get hurt. I won't complain if I get mistreated. So meron na talagang pagmamaltrato dun sa loob. 'Di ba? Sinasabi na rin ng mayor na dangerous dun sa loob. Dok, si Pastor. Not necessarily na siya na due to paranormal. I need to see her. Nung una, parang nag-aalilangan pa sa akin si Dr. Mariano Lara. Siya ang pinuno ng mga doktor sa Bilibid. Hindi ko naman siya masisi dahil una, isa akong dayuhang pastor. Pero kalaunan, dinala sa isang espesyal na silid si Clarita habang kasama kong nag-aabang ang iba't ibang mga doktor, propesor at media. At dito na nagsimula ang una kong pakikipagtuos sa mga sumasabi kay Clarita. Ganyan ba talaga yun? Acting? Kasi mukha naman siya matino doon sa picture eh. Madali mo si Pastor. Dumating sa punto na hindi ko na alam kung anong dapat gawin, pero kalapastanganan sa Diyos ang namumutawi sa kanyang bibig. I command the evil spirit to release this young woman. The miracle of God will come upon and release you. I release you. I know you hate me, but I've come to cast you out. I command the evil spirit to release this young woman. The miracle of God will come upon and release you. I release you. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Binabasa ko sa Wikipedia yung yung article ni Clarita Villanueva. Demonyo na pakawalan siya. Maya-maya lang, biglang umaliwalas ang kanyang pakiramdam. Where are the demons? Can you see them? Matapos ang pangyayaring ito, kumalat na sa buong mundo ang balita tungkol sa pagsanib ng mga demonyo kay Clarita. Talagang beaten by demons, 1950s, medyo may influence pa sa atin ng mga Americans noon, noong time na yon. Kasi katatapos lang ng World War II niyan, tama? Daw isagawa Pastor Lester Samral ang tinatawag na deliverance o pagpapalaya sa demonyo na sumapi kay Clarita. Umayos daw ang lagay ng dalaga, pero hindi doon nagtapos ang kanyang kalbaryo. Mayor, when you say umayos kasi, sometimes, parang na lang yun confirmation bias na lang yun Pero hindi natin naiintindihan yung episodes kasi ng pag-atake ng psychosis. May break time kasi yan. Nagagalit na yung mga tao siguro sa akin. Hindi, binibigyan ko lang ng skeptical side. Now, kung totoo naman na nasaniban talaga, wala naman ako magagawa.
Pero iniisip ko kasi, nung time na yan mga kababayan ko, limitado kasi yung source natin eh. At malaking porsyento ng istorya ay galing word of mouth lamang. Hindi na natin alam kung yung sinabi ba na yun ay yun ba yung totoo kasi wala namang videos na nakita. Meron, may pictures, no? Pero yung video nung nangyari, mukhang wala naman. Meron ba? Di ba? Gapin na namin mga kasi ang inaasahan lang natin dito yung word of mouth lang eh. Mr. Mayor, Dr. Lara may be a good doctor, but she's a poor theologian. The devil is not there. Sa unang deliverance, na parang siguro dahil nga humina na yung hindi na ganun kadalas yung pag-atake sa kanya eh. Kaya sa tingin nila Lacson tsaka ng mga doktor, parang gumagaling na si Clarita. Pero hindi pa totally siya na gumaling. Tama, bumalik ulit. Kasi may episode talaga yan eh. Yung sinasabi nilang gumaling na part na yon. Minsan, syempre, napapagod din ang katawan ng tao. Magpapahinga muna yon. Parang, di ba, pag meron kang bipolar, ano yan eh, extreme at low yan minsan eh. Pwedeng sobrang saya mo, sobrang active ka, kaya nga may mania na tinatawag. Pwedeng ang mania mo magsunog ng kung ano-anong bagay, 'di ba? Or basta maraming uri ng mania. Pag sobrang extreme ka, tapos pagka sobrang baba mo naman, sobrang depressed ka naman. Diba? Lahat yan nasa scope ng psychiatric yan eh. The Word, and the Word was with God. Siguro nung time na yan, hindi pa masyadong naiintindihan kung paano nagwo-work ang mental illness nung araw. Kaya parang lang sila, sumasakay lang sila kung ano yung sabihin nung nagpapakilalang expert. Katulad yan, yung account na nag-Spider-Man na yan, sa reenactment na lang yan. Diba? May account ba niya na gumanyan siya? All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the Word was with God, and the Word was God. The thing was in the beginning with God. All things were made by Him, and the Word was... Naaawa ko sa kanya nang makita ko siyang umiiyak. Nanghihina, nanlalaban at sumisigaw. Nananalangin ako sa Panginoon na huwag niya sanang pabayaan si Clarita. In the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was... Pero bilib ako doon sa actress ha. Galing niya, no? In the name of Jesus Christ, the Son of God. But the remarkable thing is this. Ang kahanga-hanga rito, dahil sa pagkakaligtas ni Clarita laban sa mga demonyong sumasapi sa kanya, marami ang naantig sa kanyang kwento. At marami ding aanib sa simbahan mo ngayon, di ba? Nadagdagan ka ng accomplishment sa resume mo. Para sa akin, mas nagkaroon ng kabuluhan ang pagtulong sa mga tao. Habang nagdarasal ako, sabi pa niya, hindi niya iniligtas si Clarita para sa akin, kundi para maipahayag ang kanyang kapangyarihan sa sanlibutan. Mula noon, hindi na raw ginambala pa si Clarita ng di manoy demonyo hanggang nalipat siya sa Welfareville na ngayoy kilala bilang Correctional Institute for Women. Ang huli kong balita kay Clarita, nakapangasawa na raw siya ng magsasaka at nagkaroon ng anak. Hindi na rin daw siya ginagambala pa ng mga masasamang elemento. Talagang nagaganap. How sure are you? Bakit nasubaybayan mo ba yan after? Pwede kasi ang nangyari dahil tapos na yung service niya doon, diniklara niya na lang ng sarili, hindi niya naman masusubaybayan yun eh. Kung may nangyari pa sa mga susunod eh. Ang mga demonic possession na yan.
Pero bihira at kailangan mapatunayan pagka maraming pangyayari sa buhay ng isang tao. Akala mo siya sinuklaban ng diablo pero hindi pala. Kasi ang unang clue natin ito, mahirap pala ang naging buhay nito. Pwede kasing depression yun. Or nagkaroon siya ng mental breakdown. Akala mo demonic possession. Tama yung sinabi ni Father. Buhay pa ba to si Father? Klaban ng diablo pero hindi pala. Kapag ang tao ay wala sa kanyang sarili, akala mo demonic possession. Yung pala ay mayroong psychiatrical disturbance. Yan o. Medical expert struggled to come up with a concrete explanation while others suspected Clarita to be suffering from insanity or a mental disorder known as hysterical fugue. More people were convinced that it was a phenomenon that defies scientific explanation. In the end, hopelessness urged them to finally resort to exorcism to drive demons out of Clarita's body. Thanks to the sensational story of Clarita Villanueva, as much as 150,000 people were moved by her deliverance, reportedly accepted Jesus Christ as their Savior. Sumali siguro do sa grupo ng pastor, ginawa siyang propaganda. Ano ba hysterical fugu na yan o fugue? Tingnan nga natin, paano siya basahin? Hysterical fugue is a type of fugue. Paano basahin yan? Fugue. Fugue siya basahin. Hindi siya fugue. Ang fugue mo naman. Historical fugue is a type of dissociative fugue, which is a rare mental health condition that involves memory loss and unexpected travel. May ganun pala talaga. Napaka-rare pala neto. Isa sa yung cause niyan, ano yung cause? Severe trauma or stress. Baka naman kasi yung dahil 'di ba nag-sexual worker to si Clarita. Siguro mga naranasan niya noon mahirap ang buhay na naranasan niya sa Maynila eh. Tapos nakikita ko doon yung sinasabi yung kumakagat sa kanya, duda ko mga jail guards yun na ginagalaw siya noon eh. Feeling ko lang eh, hindi lang niya maikwento na maayos. 'Di ba? Well, yung sa akin, speculations ko lang yun. Pero at least, yung speculations ko, mas malapit sa katotohanan yun kaysa demonic possession. Diba? Ngayon, hindi ko naman dinidisprove na totoong nangyari yung ganito. Pero sometimes, need natin maging open-minded eh. Kasi, majority ng mga nangyari, more on word of mouth lang eh, puro kwento lang talaga eh. Walang solid, walang paperworks, hindi siya documented sa papel. Palaging kwento lang ni ganito, kwento lang ni ganyan. Mga nardong putik levels ito eh, na urban legend. Maraming factors na nagkukos ng insanity, lalo na sa condition niya. Number 1, maaga siyang na-expose sa harsh environment. Nung lumabas siya ng Manila. Diba? Isa yan sa clue na sinabi ko kanina, diba? Na-force na magtrabaho into prostitution, nagkaroon ng mga sexual contact with different men, and to the point na na-abduct siya or nahuli siya. Possible na nandun siya sa prison cell, malaki yung chance na madaming stress. Ay, nakaka-affect yun sa... Correct.
Kaya yung tinutukoy niya na demonyo na malaki at maliit, ano yun eh, figure of speech lang yun doon sa tao na bumaboy sa kanya. Sanity ng tao. Kasi alam naman natin sa kulungan, di ba? Alam mo na. Biglang mananakot na naman yan. Manggugulat yan. Sabi ko na nga ba eh. So, yan ano. Kayo, bahala kayo. Pero sa akin, napaka-weak nung proof na yung nangyari sa kanya ay paranormal. 'Di ba? Parang pumunta lang doon yung pastor, nagkwento lang yung pastor. Kayo, no? Bahala kayo kung ano yung paniniwala niyo diyan. Sa akin, kung totoo man na possession niya, napakababang percentage, nasa 30% lang siguro. Yun ang pananaw ko. Pero kayo, kung maniwala kayo diyan, di okay lang. Yun lang po, maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi, bye-bye.